Today, medyo huhukayan pa natin. Let us dig deeper dun po sa content, yung nilalaman nitong aklat na ito ng Ecclesiastes. At simulan natin sa chapter 1 mula verse 1 hanggang 11. Sa kauna-unahang verse, sabi ron, the words of the teacher, son of David, king of Jerusalem. So, although he did not mention, hindi niya binanggit yung pangalan niya, most scholars po ay nagkakasundo. They agree na ang may sulat itong aklat na ito ay si Solomon. Si Solomon. Sino ba si Solomon? Sabi nung verse 1, son of David. Si Solomon po ay anak ni David at ni Bathsheba. And then sabi niya pa, King of Jerusalem. Si Solomon po yung humalili sa kanyang tatay na si David. Nung matanda na si David, kailangan niyang pumili ng papalit sa kanya. So, inanoint niya si Solomon. At yun nga po yung nangyari. He succeeded David as king of Israel. At yung Jerusalem, yung capital nun. Kaya sabi, son of David, king of Jerusalem. Pero para po mas maunawaan natin, para mas ma-appreciate natin yung sulat niya na ito, maganda makilala natin ng mas malalim pa. Sino itong si Solomon? Kasi kung halimbawa na-scan nyo na o nabasa nyo na, and even yun lang simula, yung chapter 1 lang, yung binasa natin kanina, makapansin nyo parang meron palang ganong book sa Bible na parang ang dating niya, initially kung babasahin, ang dating niya parang medyo pessimistic. Parang negative yung dating. Isipin mo, panimulang habi niya. Meaningless. Walang kabuluhan. Pero para ma-appreciate natin kung bakit niya nasabi yon at ano yung ibig niyang sabihin talaga yon, maganda makita natin sino bang nagsasalita. No? Sino ba si Solomon? So, son of David, king of Israel. Tingnan muna natin yung kanyang naging karanasan. Alam niyo po, si David, nung siya'y maging hari ng Israel, he had a very humble beginning. Very humble beginning. He was seeking God, hinahanap niya yung Diyos, hinanap niya yung patnubay ng Diyos, yung tulong ng Diyos sa kanyang pagiging hari. Na i-compare ko tuloy, siguro para siyang tayo nung bagong Christian. Hinahanap natin, Lord, ano bang kalooban mo? Yun yung gusto kong i-pursue. Ano bang sinasabi ng salita mo? When Solomon became king, ganun siya. Talagang hinahanap-hanap niya ang Diyos. At mababasa natin yan, yung kwento ng Bible kung paano siya naging king. Sa 1 Kings chapter 3, tingnan natin ito. No? Yung kwento tungkol kay Solomon. Sabi sa verse 5, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want for me to give you. Ang ganda na experience ni Solomon, di ba? Kinausap siya ng Diyos, and then yung sabi ng Diyos sa kanya, wow, ask for whatever you want for me to give you. Sabi ng Diyos, sabihin mo kung anong gusto mong ibigay ko sa iyo. Baka sabihin natin, sana all. Sana lahat ganon yung kakusapin ng Lord, sabihin ng Lord, sige nga, sabihin mo kung anong gusto mong ibigay ko sa iyo. Sumagot Solomon, sabi niya, you have shown great kindness to your servant, my father David. Napakabuti mo sa aking tatay na si David. Napakatapat mo sa kanya, because he was faithful to you, dahil tapat siya sa iyo, and righteous and upright in heart. Kasi yung tatay ko ay tapat sa iyo, and then maayos yung kanyang puso, sumusunod sa iyo, and pinagpatuloy mo yung kabutihan mo sa kanya because you have given him a son to sit on his throne this very day. Aba, napakaganda nung karanasan nila na, kumbaga, di ba, sabi ni Solomon, ang bait mo sa tatay ko dahil naglagay ka ng hahalili sa kanya na kanyang anak. And then sabi niya pa, now, O Lord my God, ngayon, total, sabi mo, humiling ako nung kung anong
Anong gusto mong anong pwede mo ibigay sa akin? Sabi niya, "Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David dahil ginawa mo kong hari, kapalit ng aking tatay. Kaya lang, bata pa ako. I am only a little child and do not know how to carry out my duties." Bata pa ako, hindi ko alam kung paano ko gagampanan yung pagiging hari. Ang Bible po ay silent. Walang sinasabi tungkol dun sa kung ilang taon ba si Solomon na maging hari. Ang sabi ni Solomon, "I am only a little child." Baka iniisip nyo, 5 or 7 years old. Hindi po ganoon. Sabi ng mga sa pag-aaral, roughly nasa mga early 20s nung maging king si Solomon. Roughly mga 20 to 25. Ganon daw yung edad ni Solomon nung siya maging hari. Pero sabi ni Solomon, "I'm only a little child." Hindi ko pa alam kung paano gagampanan yung pagiging hari. "Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number." Ito ngayon yung request niya. Sabi niya sa verse 9. "So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?" So, sabi ng Diyos sa kanya, "Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong ibigay ko sa iyo. Humiling ka." Sabi ni Solomon, "O sige, etong hihilingin ko dahil bata pa ako, hindi ko alam paano magiging hari, etong hihilingin ko sa iyo. Bigyan mo ko ng discerning heart, yung puso na marunong kumilatis, para makapamahala ako. At yung puso na marunong kumilatis nung kung ano yung tama at kung yung ano yung mali. To distinguish between right and wrong." Alam po ninyo, marami sa atin, kailangan natin ito. Even I need it. Minsan kasi, lalo na pagkang ang issue yung titingin ka, pipili ka kung ano yung tama dun sa mukhang tama. No? Buti kung ang choice is yung tama at yung mali at alam na mali talaga. Pero minsan nahaharap tayo sa choice ngayon yung ito tama pero ito mukhang tama din naman. Lalo na't yung mukhang tama ay lalagyan pa natin ng mga justification. Ano? So, we need discerning hearts. Yun yung hiningi niya. And then, sabi ng verse 10, "The Lord was pleased that Solomon had asked for this." Nalugod ng Diyos na yun yung hiningi niya. Kaya sabi ng verse 11, "So God said to him, since you have asked for this," dahil ito yung hiniling mo, "at hindi ka humiling ng mahabang buhay, hindi ka humiling ng kayamanan para sa sarili mo, hindi mo hiniling na mamatay yung mga kaaway mo, kundi ang hiniling mo yung discernment." Baka kung tayo yung binigyan ni Lord ng ganong opportunity na sabihin, "O sige nga, mag-request ka nga, ano yung gusto mong hilingin?" Baka ito yung hihingi natin eh. Yung, "Lord, gusto ko mahabang buhay. Gusto ko, Lord, yumaman ako para mabili ko yung lahat ng gusto ko. Lord, itong kaaway ko na to, pwede ba? Kunin mo na siya." Baka ganun yung mga request natin. Pero ang sabi ng Lord, dahil hindi mo ito hiniling, "I will do what you have asked." Wow. Anong hinihingi mo, ibibigay ko sa iyo. "I will give you a wise and discerning heart." And then, yung ibibigay ko sa iyo na wise and discerning heart, sabi, "There will never have been anyone like you, nor there will ever be." Wala kang magiging kapantay, wala kang magiging katulad. In the past and even in the future, walang hihigit sa iyo. Walang hihigit sa iyo. Moreover, higit pa rito, yung hindi mo hiniling, both riches and honor. Hindi ka humiling ng kayamanan, hindi ka humiling ng karangalan, ibibigay ko rin sa iyo. So that in your lifetime, you will have no equal among kings. Wala kang kapantay. So ito ibibigay ko sa iyo, wisdom, discerning heart, bibigyan kita ng riches and honor. At meron pang dagdag, meron pang bonus. Pero yung bonus conditional.
Sabi pa, if you walk in my ways and obey my statutes, yan. Kung yung iyong buhay, yung iyong paglakad ay ayon dun sa pamamaraan na gusto ko, at susundin mo yung gusto ko, yung mga utos ko, katulad nung ginawa ni David, bigyan pa kita ng mahabang buhay. Then, gumising si Solomon, na-realize niya, nananaginip siya. Alam po ninyo, during their time, dreams, yung panaginip, yun yung sabi, common way na pakikipag-usap ng Diyos sa mga tao during that time. At paulit-ulit natin makikita yung mga ganong halimbawa in the Old Testament. Kaya nga sabi ng Bible sa Hebrews chapter 1 verse 1, diba? Noon, nung unang panahon, nakikipag-usap ang Diyos, pamagitan ng mga panaginip, mga visions. So, sa panahon natin ngayon, parang iba na yung dating pag may magsabi na naginip ako, ito sabi ng Diyos. Iba na ang dating nun. Ano? Kasi nga, sabi ng Hebrews 1:1, dati dyan nakikipag-usap ang Diyos. Pero ngayon, nakikipag-usap ang Diyos pamagitan ng kanyang anak through Jesus Christ. Pero during that time, ito, nakipag-usap talaga ang Diyos sa kanyang panaginip. So, Solomon had a great start. A humble servant, seeking God, and then sa kanyang karanasan, nung kanyang, in the early stages, nung kanyang pagiging hari, talagang pinupurso niya kung ano yung gusto ng Diyos, and the Lord blessed him. Pinagpala talaga siya ng Diyos. But, somewhere along the way, may nangyari. Ang ganda-ganda na kung titingnan natin yung kwento, di ba? Nakikipag-usap ang Diyos sa kanya, ginagrant yung kanyang request, at pagkatapos, ang gusto niya talaga maging maayos din yung kanyang paglilingkod bilang hari. Parang tayo, no? Gusto natin sundin si Lord sa ating Christian life, very prayerful tayo, nagbabasa tayo ng Bible, very active tayo sa mga activities ng church, sa mga fellowship, Bible studies, no, and halos lahat. Pero marami sa atin nakakaranas nung, I don't know, ba't nangyari yun? Somehow, somewhere along the way, something happened and Solomon turned away from God. Biglang lumayo siya sa Diyos. Anong nangyari? Ba't nagkaganon? No? And then later on, siya yung nagsulat nitong Ecclesiastes na pinag-aaralan natin. Kaya parang kakaiba yung perspective niya eh. So ito yung kwento ng Bible kung ano nangyari sa buhay niya. Sa 1 Kings chapter 11, sabi, King Solomon, however, loved many foreign women. Uy, chick boy! He loved many foreign women. At gusto pa yung mga ibang lahi, no? Mga mestiza o iba-ibang itsura, di ba? Siguro, Miss Universe, lahat ng candidates ng Miss Universe gusto niya. Lahat ng nagagandahan doon. Sabi, bukod dun sa anak ng Pharaoh, siyempre yung Pharaoh, Egyptian, gusto niya rin yung Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. And they were from nations about which the Lord had told Israelites. Itong mga bansa na to, ito yung sabi ng Diyos sa mga Israelita, do not intermarry with them. Huwag kayong mag-aasawa ha, nung mga galing dyan sa bansa na yan. Kasi, ito yung sabi, merong rasyonal. Hindi naman basta binawal lang ng Lord na huwag kayong mag-aasawa ng tungkol doon. Kasi ang sabi nga, pagka nag-asawa kayo ng galing sa mga bansa na yan, they will surely turn your hearts after their gods. So, merong reason. Kaya ayaw ng Lord na mag-aasawa sila nung ibang lahi. Kasi yung ibang lahi, merong ibang Diyos. At kapag kayo nag-asawa ng taga-ibang lahi, o taga-ibang bansa, ibang lahi, at iba yung Diyos nila, di ba ka, malito ka ngayon, sino ba ang sasambahin ko? Yung Diyos ko o yung Diyos nila? And yun din yung rational. Kaya even in the New Testament, yun din ang sabi, do not be equally yoked with unbelievers. Kasi iba yung pananampalataya nila. Later on, malilito ka, maguguluhan ka, at baka bandang huli, kahit na alam mo yung tama,
pagbibigyan mo sila. Sabi, they will surely turn your hearts after their gods. Kaya lang itong si Solomon, sabi ng verse, nevertheless, Solomon held fast to them in love. Wala Ang sinunod niya, yung love life Saka na si Lord. Ang susundin ko, yung love life ko. Kaya sabi, Solomon held fast to them in love. Mas sinunod niya yung love life niya. Ito nangyari. He had 700 wives. Wow. Of royal birth and 300 concubines. Grabe na. 700 wives of royal birth and 300 concubines. And his wives led him astray. Alam po ninyo, yun pong polygamy, yung pagkakaroon ng maraming asawa, it is a common practice in the Old Testament world. And clearly, it was an influence of the nations around them. Yun po'y impluensya, ginagaya lang nila yung ginagawa ng iba't ibang bansa sa paligid nila. Kaya even yung mga Israelites, nagpa-practice ng polygamy. Alam nyo, sa panahon natin sa ngayon, tayo bilang Christians, maraming mga practices at ginagawa yung mga tao sa paligid natin. Lalo na yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, yung ibang pananampalataya. And there is a tendency na maimpluwensyahan nila tayo at gawin din natin yung mga ginagawa nila. Katulad ng Israel. So yung polygamy influence yun ng other nations. And in fact, some of the heroes of faith na nasa Bible, si Abraham, asawa niya, sino asawa ni Abraham? Si Sarah. Pero meron siyang anak kay Hagar. Si Jacob, dalawa yung asawa niya. Actually, hindi lang dalawa apat pa nga kasi pati yung mga, di ba, si Leah and si Rachel. Even si David, di ba? So, yung practice na yon in the Old Testament world na influence nung mga nations around them, many of the heroes of our faith have fallen to it. Kumbaga, naging ganon din sila. However, polygamy was never endorsed. And it was not promoted to be a way of life for God's people. Hindi sinasabi, baka yung iba, ang katwiran, si Solomon nga, 1,000. Si David nga, madami din. Kaya akala natin, iba, pwede, hindi po ganon. Although ginawa nila yun, influence yun ng mga bansa-bansa sa paligid nila, pero hindi ito ine-endorse, hindi yan pinopromote na maging way of life natin. And in fact, the Bible is very clear against adultery. Napakalinaw ng teachings ng Bible laban sa adultery and against unfaithfulness. So kahit na si Solomon, ganito yung ginawa niya at marami pa tayong maikukot na mga Bible characters na ganito yung ginawa nila, hindi po ito ine-endorse at huwag nating gagawing model sila sa ganitong aspeto. No? In fact, kung titingnan natin, yun pa yung nagiging dahilan ng problema nila. So, Solomon had 700 wives of royal birth and then 300 concubines and his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Ayun, na-impluensyahan na sa. Kaya hindi kasi nakinig. Sabi na kasi, huwag kang mag-aasawa ng ganyang lahi. Kaya yun din yung karanasan ng mga Christians na nag-asawa ng Christians. Hindi nakinig. Sabi na kasi, huwag niyong gagawin. Kaya ayan yung nangyari. His wives turned his heart after other gods. And his heart was not fully devoted dati, di ba? Dati fully devoted siya doon sa chapter 3 yung binasa natin, di ba? Talagang si Lord yung hinahanap-hanap niya. Dati fully devoted siya ron, pero ngayon hindi na. He was not fully devoted to God as the heart of David his father has been. Ito nangyari. He followed Ashtoreth, the goddess of the Sidonians. No? Yung babaeng Diyos-Diyosa ng mga Sidonians. Moon goddess daw ito. Sabi, God of beauty at kasama na rin God of fertility. Yung tipong pampaswerte ba?
Yan yung kaya sinusunod siya ng mga Sidonian. So, yun, naging follower na rin si David noon. Samantalang dati sa Diyos siya, kay Yahweh siya, pero wala, naging follower na rin siya ni Ashtoreth. And then also, si Solomon, di ba? And then also, Molech. No, he also followed Molech, the detestable god of the Ammonites. Sabi si Molech, ano yung word na detestable? Ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Ammonites. Sinunod niya na din. Dati kay Yahweh siya eh. Bakit naging kasuklam-suklam itong si Molech? In their way of worship, alam niyo paano sila mag-worship kay Molech? Nag-offer sila ng mga human sacrifices. Wow. Dati, nung sinasamba ni Solomon, si Yahweh, ang ino-offer niya, yung animal sacrifices, ganun yung pagsamala. Ngayon, naging follower na rin siya ni Molech. At human sacrifices, kawawa naman yung mapipili niya. No? Sabi, magsasacrifice ako dito kay Molech. Sino kaya dito isa-sacrifice ko? Yung kakatayin tapos susunugin dun sa altar. Ganon ang nangyari kay Solomon. Imagine, ang layo dun sa ano. And then, ito, sabi sa kanya, Solomon did evil in the eyes of the Lord. Ganon talaga eh. Pagka ikaw ay nadala na sa pagsamba sa ibang mga Diyos at resulta yon dahil sa intermarriage na ginawa niya, na ipinagbawal ng Diyos sa kanya. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David his father had done. Nagpatayo pa siya ng masabi on a hill is of Jerusalem. Nagpatayo pa siya nung high place, ibig sabihin nung parang grotto siguro to, altar para doon sasambahin si Chemosh, the detestable god of Moab, and Molech, the detestable god of Ammonites. Nagpagawa pa siya ng altar para doon, ha? And then, he did the same for all his foreign wives. Ilan nga ulit yung asawa niya? Ilang altar kaya yung pinagawa niya? Dahil gusto niyang pagbigyan yung lahat ng mga naging asawa niya na yon. Mahirap na. Magsabihin ng asawa niya, sige, pag hindi mo ako pinagbigyan, wala, suko na si Solomon. Sige na nga, gawa na tayo ng Diyos-Diyosan dyan. Tapos sige, sama ako sa iyo pag-worship mo. They burned incense, offered sacrifices. Nung una, nabasa natin sa 1 Kings 3, natuwa ang Diyos kay Solomon. Kaya ibinigay yung nire-request niya. Dito mabasa natin, the Lord became angry. Galit na si Lord kay Solomon. Bakit? Because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who appeared to him twice. 2 beses pa naman nagpakita sa kanya. Pero, tinalikuran niya. So, yan si Solomon. Na nagsulat nung Ecclesiastes na pinag-aaralan natin. At sabi ng mga scholars, ito daw Ecclesiastes, most probably sinulat ni Solomon towards the end of his life. Nagre-reflect siya dun sa kanyang mga experiences sa buhay at dun sa mga lessons na natutunan niya. So when he wrote Ecclesiastes, he called himself Kohelet. Binanggit last Sunday ito, Kohelet. Na more accurately daw, kumbaga mas accurate na English translation na ito ay the preacher. Doon sa NIV na ginamit ko, ang sabi sa kanya, the teacher. Pero mas accurate daw na translation yung the preacher. Pag sinabing the preacher or Kohelet, this is somebody who calls an assembly. Siya yung tumatawag sa mga tao to speak about an important subject. Tinawag niya yung mga tao para doon sa mahalagang bagay na kanyang sasabihin. So baka nagtatanong kayo, parang negative naman yung dating nung book. Tapos si Solomon, ganyan pala yung buhay niya. Bakit nating pag-aaralan yung aklat na yan? Ba't nga ba? Tatandaan nyo kung ano yung tema natin ng 2022. Ano nga theme natin for 2022? Pastor, hindi na alam mo. Ang theme for 2022 is satisfied living. No? Satisfied living. No?
Yung objective natin dun sa tema na yon na satisfied living is to present a life that is satisfactory. Yun gusto natin i-present yon. At yung buhay na yon can only be found in God through Jesus Christ. Yung satisfied living, makikita lang yon, masusumpungan lang yon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Sabi ni Jesus in John 10:10, I have come that they may have life. Naparito ako para bigyan sila ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, ang question ngayon sa atin, patungkol dun sa tema na to is, what satisfies you? Ano ang nagbibigay ng kasiyahan sa iyo? Where do you get your satisfaction? Saan ang gagaling yung kasiyahan mo? And here in this book of Ecclesiastes, the author, the writer, the Kohelet, King Solomon, he will give us yung reflections niya tungkol sa buhay. Yung iba't ibang naobserbahan niya tungkol sa buhay. At kanina siguro, lalo yung the first part, nung pinapakilala sa atin si Solomon, di ba? Yung lalo na nung ibigay ng Diyos yung kanyang request, nung i-grant, sabi yung pala si Solomon, mapapakanta ka nung, nasa iyo na ang lahat. Diba? Kanya na lahat eh. Diba? Sige na, ikaw na ang bida. Nasa kanya na talaga lahat. Diba? Sa kanya talaga bagay-bagay, yung bagay na bagay yung expression na sana all. Nakakaingit siya. Totoo lang, si Solomon. But going back to the question na what satisfies you? Saan nang gagaling ang kasiyahan mo? Anong nakakapagbigay kasiyahan sa iyo? Ano nga ba ang nagbibigay kasiyahan? Tayo, pag nag-reflect tayo. Ano nga ba nagbibigay kasiyahan sa atin? And then titingnan natin sa karanasan ni Solomon. Ano nagbibigay kasiyahan sa iyo? Wealth, pera, money, and the money that things can buy. Para makabili ako ng iPhone 14 Pro. Kalo-launch lang na, no? Magkano yun? Magkano yung iPhone 14 Pro? 70, 80, 90,000? Yung cellphone? Kaya yung isa daw, pinag-ipunan niya. Nanghihingi siya ng ulam sa mga kasama niya sa trabaho. Nagtitipid siya para meron siyang pangbili. Nung ganon, no? Yung pa nagbibigay kasiyahan sa iyo, yung money and the things that it can buy. Para may pambili ka ng sasakyan, para ano. Nako, si Solomon, he has all that money. At napakaganda ng mga sasakyan ni Solomon. Although wala siyang iPhone Pro 14 siguro. No? Wala siyang ganon. Wala pa. Pero ang gaganda ng mga sasakyan niya, sasakyan ni Solomon, Mustang. Totoong Mustang. Mga kabayo talaga yung sasakyan niya. At mga imported yung mga kabayo yung sasakyan niya. Solomon had it. Pero sabi niya, it's meaningless. Ano pa? Power. Ano ba? Baka doon sabi mo, pagka nagkaroon ako ng power, doon ako masisiyahan. Well, Solomon was a king. Ano pa yung magbibigay kasiyahan sa atin? Ano pa yung hinahabol-habol natin, akala natin, tinitingnan natin, doon sasaya yung buhay natin? Alam ko na, love life. Love life, no? Solomon, grabe yung love life ni Solomon. Looks, yung magandang itsura. No, kaya ilang beses kang umikot-ikot sa harap ng salamin bago ka pumunta dito. No? At nagpalit-palit ng iyong outfit para talaga naman okay na okay yung isa. Kasi minsan nandun yung kasiyahan natin, yung makita nating maganda yung ating sarili. Well, I believe si Solomon gwapo. Kasi gwapo naman si David, yung tatay niya eh. And then maganda si Bathsheba. Hindi ba? Isipin mong pumatay si David para makuha si Bathsheba eh. Talagang, so maganda yung mga magulang niya. So malamang gwapo siya. Ano pang iniisip natin magbibigay kasiyahan sa atin? Success? Maging matagumpay tayo sa ginagawa natin? Well, alam niyo si Solomon, he was a very successful king. In fairness, napaka-successful niya as king. Naging hari siya for 40 years. 40 years siya yung king of Israel. At maraming nagsasabi sa mga commentaries, yun daw yung golden years of Israel. Nung siya yung hari. Dahil si Solomon lang ang nag-iisang hari na hindi nakaranas ng gera. It was peacetime. No? Mapayapa. All the other kings
Paano naman magiging maayos yung bansa mo kung lagi ka namang nasa gera? So during Solomon's time, walang gera. So kaya golden years yun ng Israel. He was very successful as a king. So, in short, Solomon had it all. Nasa kanya na yung lahat. Pero teka, tingnan natin yung tema nung aklat na sinulat niya. Sabi ng verse 2. Ecclesiastes 1. Meaningless. Meaningless. Utterly meaningless. Everything is meaningless. He had everything. He had them all. But he was empty. Empty. He was not satisfied. Wala doon ang satisfaction. Wala doon. Naranasan na ni Solomon yun. Maniwala tayo. Maniwala tayo. Meron akong nabasa somewhere. Hinanap ko kung sinong writer, hindi ko makita kung kaninong original ng galing to. Sabi niya, if wealth is the secret to happiness, then the rich should be dancing on the streets. If power ensures security, then officials should walk unguarded. If beauty and fame brings ideal relationships, then celebrity should have the best marriages. Pero hindi naman eh. Proven and tested. Wala sa wealth, wala sa power, wala sa beauty and fame. Sabi ni Solomon, walang kabuluhan yung lahat ng yan. It's meaningless. Yung Hebrew word na ginamit po doon ay yung hevel. Hevel. At sa kanyang pagsulat nitong aklat ng Ecclesiastes, sabi po, 38 times ginamit itong salita na to, yung word na hevel. Walang kabuluhan. It's useless. It is meaningless. Sa ibang translation, vanity. Pero kung titingnan daw natin, yung original meaning or intent nitong word na ito, nitong hevel, na sinasabing meaningless, nandun daw yung meaning niya dun sa word na emptiness. Empty. Walang laman. Baka merong mag-prank sa inyo, lalo magki-Christmas party na, no? Uso yung mga raffle, ang gaganda ng mga raffle. Meron doon isang anlaki-laking kahon, no? Tapos pag nagra-raffle, iniisip mo sana yun yung papanalunan ko, yung malaking box na yun, dahil mukhang ang laman nun, washing machine ata yung nasa loob nun, ano? O kaya ref, o di ba, na yung gusto, tapos biglang nung mabunot, no? Ang laman, kalaki-laking box, sa loob may isang envelope, laman 20 pesos na coin. Ano mararamdaman mo? No? Yung tipong, ang taas-taas ng hope mo. Di ba talagang, wow, tapos nung mabunot ka, ako yung nanalo, wow, yes. Nung buksan mo, oy, envelope. 20 pesos na coin. Makintab naman yung coin na 20 pesos. Bagong-bago. Yun yung sinasabi ni Solomon. Ganon ang feeling. It's empty. Ang taas-taas ng expectation mo na talagang gustong-gusto mo, hinabol-habol mo, nag-exert ka na ng lahat ng effort para makuha yan. Tapos, it's empty. It's futile. Walang saysay, walang kabuluhan. Bakit? Ang isa pa raw ibig sabihin ng word na hevel ay mist. Ano yung mist? Singaw. Alam niyo yung singaw? Yung pastor, yung nasa labi, yung masakit. Hindi yan. Yung pagkang nagpapakulo ka ng tubig, tapos kumukulo na yung lumalabas doon, no? Yung usok na nandun, no? At pagkatapos, pagkang nag-off na o kinuha mo na, maya-maya, nawawala na. Ganun daw yung hevel, yung empty, yung nandyan, tapos biglang wala na. Ganun lang. Ganun lang. So, for Solomon, all his wealth, all his power, all his successes, his good looks, all his pleasures, they're all meaningless. They are all empty. They look good outside, and you want to have them, pero pagkang nakuha mo na, you will find out they were empty. They have no meaning. All your efforts in achieving them are wala lang, nasayang lang.
Because the happiness that they give are just vapor. Singaw lang. Masaya ka, and then, wala na, yun lang pala yun. Huh? It immediately disappears. Bakit ganun yung tema nitong sulat na to ni Solomon? Ang lungkot naman. Huh? Huh? Ang lungkot naman. Kasi tingnan natin yung perspective niya. Sabi nga ng mga scholars, most probably sinulat niya to towards the end of his life na mahina na siguro siya, malapit na siyang mamatay. And then nagre-reflect siya, tapos sinasabi niya, parang nasayang yung buhay ko. Parang nasayang yung blessings na binigay ng Lord sa akin. Parang nasayang yung magandang pasimula ko. Sabi ng verse 3, "What does a man gain from his labor at which he toils under the sun?" Now, ang isang susi daw po para maintindihan natin yung sinasabi nitong Book of Ecclesiastes ay makita natin, ma-appreciate natin ano yung ibig sabihin ni Solomon dun sa phrase na under the sun. Dati na-encounter ko lang, under the sea. Ano yan? No? Pero dito, ito daw pong phrase na to ni Solomon na under the sun ay mababasa natin ng 29 times dito sa Ecclesiastes. And knowing what he meant by these words, by this phrase, pagka naunawaan natin yung ibig sabihin ni Solomon dito sa phrase na to sa ilalim ng araw, ito daw po yung susi para ma-gets natin yung sinasabi niyang meaningless, everything is meaningless. Makakatulong po siguro yung sinulat ng isang Christian writer, si G. Campbell Morgan, sa kanyang book na Unfolding Message of the Bible. Ito sabi niya, "This man," si Solomon, sabi niya, "had been living through all these experiences under the sun, concerned with nothing above the sun." Ito daw po yung susi. Ito yung susi. Si Solomon, yung lahat ng kanyang observation, nakita niya yung buhay under the sun. Ang hindi niya nakita, there is somebody above the sun. Who is above the sun? That is God. So yun pong under the sun, yung life under the sun, yung experience niya under the sun, simply refers to life apart from God. Kaya meaningless. Kaya walang kabuluhan. Kasi yan yung buhay na hiwalay sa Diyos. At yun yung naranasan ni Solomon nung siya'y lumayo sa Diyos. Nung siya'y sumuway sa gusto ng Diyos. Nung sundin niya yung ibang mga Diyos at iwanan niya yung Diyos na tumawag sa kanya, nagpala sa kanya, at sinunod niya yung mga Diyos kung saan siya dinala ng kanyang mga napangasawa na in the first place sabi ng Diyos, wag yan yung iyong magiging asawa. So he was simply describing his experiences in his life nung siya'y lumayo sa Diyos. That's why it is meaningless. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Solomon, he started right. He had a good life with God. However, he decided to live his life in deliberate disobedience and apart from God. Baka nagtatanong kayo, paano nangyari yung pastor? Di ba binigyan nga siya ng discerning heart? Di ba, he can discern between right and wrong? Bakit mali pa? Nagkamali pa rin. Habi, saan napunta yung discernment niya? Saan napunta? Gandang question yan. Actually, question ko din yan eh. Ano nangyari? Di ba? Wala nga siyang kapantay at sinasabi siya yung pinakamarunong. Huh? What happened? Ang hirap bigyan ng explanation nun. Huh? Pero isang bagay siguro, baka makatulong. God gave him a discerning heart. Therefore, he knows what is right and what is wrong. Alam niya kung ano yung tama at ano yung mali.
But God also gave him the responsibility to decide for himself. Binigay din sa kanya, kumbaga, binigay sa kanya yung discernment. Alam niya kung ano yung tama at ano yung mali. Di ba tayo, ganun din naman eh. Karamihan sa atin, alam natin din kung ano yung tama at ano yung mali eh. But together with that, God gave Solomon the responsibility to decide for himself. Binigay ng Diyos sa kanya yung responsibilidad. Ikaw ang pumili for you. Alam mo yung tama, alam mo yung mali, pumili ka. Ikaw ang pipili. God gave you that responsibility and you are responsible for those choices. Hindi ka pinrogram ni Lord para maging robot. Di ba ganon din tayo madalas? Ganon din si Solomon. Sa karanasan nga po namin sa counseling, pagkang meron kaming kausap, may problema, ganito, ganyan. Ya? Ang natutunan natin sa counseling, madalas alam nung counseling yung problema. Madalas alam nila yun. Alam nila kung bakit naging ganun. Nagkaroon sila ng mga wrong choices. No? At madalas alam din nila yung solusyon. Alam nila yung sagot. Choice nila yun eh. Ganon din tayo. Alam natin kung ano yung tama at ano yung mali. Pero bakit ba naman marami tayong pinipili na yung mali pa din? Di ba? Just like Solomon, with the Holy Spirit in us, binibigay din sa atin yung discernment. Ito yung tama, ito yung mali. Pero just like Solomon, sometimes we deliberately choose. We deliberately disobey. At ginagawa natin, lumalayo tayo sa Lord. No? So, that's what happened. Nung gawin yun ni Solomon, lumayo siya sa Diyos, pinursu niya yung ibang mga Diyos-Diyosan doon sa sumunod, and then he experienced life under the sun. Ang isa pa daw pong pwedeng pagtingin doon sa term na yon, na sa phrase na yon na life under the sun. Sabi ng verse 3, the sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. Sabi, yung araw sumisikat, and then lumulubog, and then bumabalik. During their time, the prevalent belief is that the earth is stationary. During their time, ito yung paniniwala nila. Ang earth nandito, yung sun, yun yung umiikot sa earth. Dati yun ang paniwala, di ba? Yung sun, makita naman, hindi naman naramdaman na gumagalaw yung earth eh. Ang alam natin, yung sun, nandun. Ganun, umiikot siya. Paglubog niya, nasa ilalim na siya, babalik siya doon, and then, ganun naman siya. So, parang yung earth daw yung gitna, yung earth yung center ng universe, and everything revolves around it. Pero alam natin in science na hindi totoo yun. Di ba? The earth is the center of the Milky Way galaxy. Hindi rin siya ang center ng universe, ng galaxy lang. And then, yung earth ang umiikot doon. So, hindi ang earth ang center of the universe. During their time, sa paniwala nilang ganon, isa rin daw po sa kanilang paniniwala, sa kanilang perspective, yung human-centered philosophy, na ang feeling nila, ang lahat ng bagay umiikot sa paligid nila. Kasi sila yung center. Minsan ganon din yung paniwala natin, you are the center of history. All things and events happen to you. Ikaw yung bida sa buhay mo. Ikaw ang bida. Yeah? Kaya lahat sila dapat susunod sa'yo. Ang mahalaga yung plano mo. Ang mahalaga yung kalooban mo. Ang mahalaga kung ano yung gusto mo. Kung ano yung gusto mong mangyari. Pero alam natin, hindi ganun. Ang buhay natin dapat umiikot sa Diyos. God should be at the center. Pero dati, ang pananaw nila, ang earth ang center, so therefore, yung buhay nila yung sentro. No? So, yung self-centered philosophy na ganon, makikita natin, lahat patungkol lang sa atin. With that, ito yung point. Here's the point. Without God in the picture, without God, di ba? Kasi under the sun lang yung pinag-uusapan, God is above the sun. Without God, you become the center of everything. Ikaw yung sentro.
Your will is the most important and your will must be pursued. And pagkang ganon yung buhay natin, then we are living outside the will of God. So ang point dito, if you only focus on the things under the sun, if you only focus on the things under the sun, not looking above the sun, then everything is meaningless. If life revolves around you only, kung ang buhay ay umiikot lang sa'yo, then everything is meaningless. But if you recognize that there is someone above the sun, and you realize that you are not the center of life, hindi ikaw yung sentro, kundi yung Diyos, then you can live a meaningful and satisfying life. Sa karanasan ng preacher, nakita niya lahat ng bagay under the sun. And everything, walang kabuluhan. Dahil yung buhay niya ay hiwalay sa Diyos. So tingnan natin yung mga verses. Ano pa yung mga observation ni Solomon dun sa life under the sun? Una niya, life under the sun is a frustrating routine. Nakaka-frustrate lang yan. Na-routine lang yan. Paikot-ikot lang. Paulit-ulit yan. Sabi niya verses 4 to 7, generations come and generations go, but the earth remains forever. The sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north. Round and round it goes, ever returning to its course. All streams flow into the sea, yet the sea is never full to the place the streams come from. Yet there they return again. So yung observation niya, sabi, nakakapagod, nakaka-frustrate na routine. Sabi, generations come, generations go. Alam natin ang tao namamatay. No, bagong generation ngayon, and then meron ulit bagong generation. Ang tao, papanganak lang, and then mamamatay ulit. And then every day is just the same. Sikat yung araw, lulubog. Di ba? Minsan ganun ang natin. Ganun lang ba araw-araw? Gigising ako, kakain, magtatrabaho, mapapagod, matutulog, gigising, kakain, magtatrabaho, mapapagod, matutulog, gigising, kakain, magtatrabaho. Ganun. Nakakapagod na routine. Walang meaning. Tapos sabi niya, parang yung hangin, ikot lang ng ikot. At sabi, para tayo naghahabol sa hangin. Di ba? Just going round and round in a circle. And then yung tubig, ganun din. Pupunta yan sa dagat, hindi naman napupuno yung dagat, hindi rin nauubos yung ilog. Minsan sobra-sobra nga yung daloy ng ilog, bumabaha sa Provident, di ba? Ganun lang ang cycle and cycle. Nakakapagod, nakaka-frustrate na routine ang buhay, and that is life apart from God. That is life under the sun. Yun lang. Walang meaning. Ano pa sabi niya? Nakita niya the discontent of men. Ang tao, walang kasiyahan. Kaya sabi niya, all things are wearisome, nakakabagot, nakakainip, nakakapagod. The eye never has enough of seeing, nor the ear, it's full of hearing. Sabi niya, yung mata ko at yung tenga ko, hindi napapagod yan. It keeps on singing, it keeps on seeking. Man has no satisfaction. Laging may kulang, walang kasiyahan. Ginusto ko to, pagkang nakuha ko to, kulang pa to, gusto ka pa ulit. Di ba? Hindi talaga makontento. Meron na, gusto pang kunin pati yung nasa kapwa niya. Ganon ang buhay ng tao. Under the sun. Apart from God. Sabi pa ni Solomon, ako walang bago. There is nothing new under the sun. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new. Apart from God, under the sun, there is nothing new. Is there anything of which one can say, look, this is something new. It was here already long ago. It was here before our time. Sabi po nung isang writer, si Henry Allen Ironside, if it is new, it is not true. If it is true, it is not new. Sabi ni Henry Allen Ironside, if it is new, it is not true. If it is true, it is not new. Whatever is new is simply a combination of old. Wala talagang bago. Kung meron kang nakitang bago, kombinasyon lang yun ng mga luma. So, hindi rin siya bago. Huh? Why? Because man cannot create new things. Only God can. Hindi natin kayang gumawa ng bago. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng bago. Only God can make something new.
And the man who lives only for the things under the sun will never experience the new things that God is doing. Hindi mo mararanasan yung mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos. If you are in God, the first thing that you will receive is a new heart. That is something new. A new heart. If you are living under the sun apart from God, walang bagong puso. A new heart shown in new life. Nakikita sa bagong buhay because you are born again. Kasi ipinanganak kang muli. Kaya meron kang bagong puso and meron kang bagong buhay. And then ito pa yung observation ni King Solomon, everything will be forgotten. Don't worry about your legacy. Malilimutan din yan. There is no remembrance of men of old, and even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. Lilipas din tayo. Makakalimutan. That is life under the sun. So, kung yun yung tinuturo ni King Solomon dun sa Book of Ecclesiastes, what's in it for us? Ano yung application niyan ngayon sa atin sa buhay natin ngayon? Dalawang bagay po. Dalawang bagay. Kung hindi mo pa naisusuko ang buhay mo sa Panginoong Diyos through Jesus Christ, ang sinasabi ng Book of Ecclesiastes, gawin na natin ito ngayon. Isuko na natin ang buhay natin sa Panginoon. Because no matter yung kayamanan, yung kalusugan, yung edukasyon, o anumang meron ka, anumang meron ka ngayon, kung wala ka sa Diyos, walang kabuluhan yan. It is just like chasing the wind. Si Solomon, nag-eksperimento siya sa buhay, ang dami niyang naranasan nung siya'y lumayo sa Diyos, and na-discover niya that there was no satisfaction. Walang kasiyahan dito sa lahat ng ito na pwedeng meron siya ditong lahat ng to. Pero dahil malayo siya sa Diyos, yung buhay niya, hindi siya sumusunod sa Diyos, nakita niya, sabi niya, walang kabuluhan yung lahat ng yan. But if you have no personal relationship with God, kung wala ka pang personal na karelasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, then all that you work for and all that you live for will ultimately be taken away. Mawawala rin yan, iiwanan mo rin. And you will be left with nothing. And worse, you will spend eternity suffering in hell apart from God. That is life under the sun. But faith in Jesus Christ will give you eternal life. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus magbibigay ng buhay na walang hanggan, and it will give you an opportunity to serve Him and to invest on what is eternal. Yung pangwalang hanggan. So the first message nitong Ecclesiastes is to turn to God. Balik. Lapit sa Diyos. Isuko natin yung buhay natin sa Diyos pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagsisihan natin yung kasalanan natin, kilalanin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, doon lang magkakaroon ng meaning ang buhay. Kung hindi mo pa kilala si Kristo. Pero, if you're already a believer, kilala mo na si Jesus Christ at tinanggap mo na yung buhay na walang hanggan, ito naman yung tanong sa iyo ngayon. Are you living for the Lord? Or are you living for the things of this world? Remember this. Solomon knew God. Kilala ni Solomon ang Diyos. In fact, malapit siya sa Diyos. And pinagpala siya ng Diyos. Yet, he turned from the Lord and went on his own way. Kilala niya yung Diyos. Pero, alam niya nga yung mabuti at masama eh. Pero, deliberately, sumuway siya sa Diyos. At namuhay siya under the sun. Namuhay siya ng hiwalay sa Diyos. Namuhay siya ng hindi sumusunod sa Diyos. Namuhay siya na ginagawa niya yung mga bagay na nakakagalit sa Diyos.
Pero kilala niya yung Diyos. You may be a believer. You may be a Christian, a professing Christian. But are you living for Him? Or are you living for the things of this world? That is the question. Because when you start living for the world, instead of for the will of God, nagsisimula makita mo yung mga bagay-bagay sa buhay na ito from a different or from a wrong perspective. From under the sun instead of looking above the sun. And let me tell you this. The result, katulad nung nangyari kay Solomon, it will be just disappointments. You will be disappointed. And later on, you will say, it's meaningless. Walang kabuluhan. Sabi ni King Solomon, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Sabi ni Jesus Christ, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Isang bagong buhay. Isang buhay na ganap. At kasiya-siya. Pagpalain po tayo ng Diyos. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. Gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our service on. Now disciples, later disciples. Believing in abundant blessing. Come and make friends, people of hope, of love and love.